Alright, what's up sa inyo mga kawasak? Bago tayo magsimula, tingnan muna ang ganda ng view. Dito lang yan sa aking paboritong tambayan dito sa Candelaria, Quezon, which is itong sementeryo na to. Bukod sa tahimik, talagang malamig tsaka mahangin. Kita mo mga katabi ko, mga patay. Well mga kawasak, bago tayo magsimula sa ating vlog for today's video, ay papakita ko muna sa inyo ang aking motorsiklo na Click 125i version 3. Kawasak, shoutout sa mga wala pa dyang sticker mga kawasak. At kung wala pa kayo sticker, parahin nyo lang ako. So at mga kawasak, ngayon nga pala ay tatalakayin natin ang simpleng upgrade at saka accessories sa ating Honda Click 125. So ang una kong pinalagay dito mga kawasak ay ang yan, kita nyo, mini driving light, tapos itong Piaya horn. Ang mini driving light ko mga kawasak ay Lumina Pro at ang aking busina ay Piaya horn. So i-sound check natin ang ating busina. Ito, tututok tayo dito. Yan, ganang kalakas yan. Hello po tay, nagbablog lang po. So yan mga kawasak, ang ating pinakauna kong upgrade, sabay yan kasi itong mini driving light at Piaya horn. Tapos ang sunod nyan, kasi may nagsasabi sa akin kung mabuboid daw ba yung warranty pagka nagpakabit ng Piaya horn, ng loud horn at saka ng busina. So hindi ko alam, siguro mabuboid kasi may mga wires na kinat dyan. Hindi naman nila punutol yon, ninugsungan lang nila mga kawasak. So sa akin naman, hindi naman importante kung mabuboid ba yung warranty or hindi. Ang importante sa akin ay ang aking safety sa gabi, kasi naranasan ko yung mga kawasak nung once na gabi ako umuwi, so naulan, wala talaga akong makita pagka stuck nitong ating headlight. So yun, ang kasunod kong in-upgrade dito mga kawasak ay ang ating monorack. So tinanggal ko na yung ating grab bar para sa ating mga OBR kasi nga parang hindi siya bagay. Mas maporma yung mas maporma yung walang grab bar, tapos yung DC monorack na lang. Yan pala, DC monorack. Tapos ay sabihin ko na kaya din yung presyo. Sige, upgrades and accessories and their prices. Itong ating Lumina Pro package ko kasi yan nabili kasama na installation, tapos yung ating Piaya horn ay kakahalaga ng 3,800. Itong monorack natin mga kawasak, DC monorack para sa ating top box ay 1,150. So kayo na lang mag-compute nyan. Tapos itong ating top box, kaya tayo nagpalagay ng monorack, ay para sa ating top box mga kawasak. Hindi yan pampapogi, yan ay para sa top box kasi nga bumibiyahe ako minsan ng malalayo, kailangan ko ng mas malaking mapaglalagyan na storage, kasi pag dito sa ilalim lang ng upuan, hindi ko malalagyan ng aking mga gadgets, cellphone, camera, battery, kasi umiinit to, baka magkaproblema tayo dyan. So yan mga kawasak, ito namang ating Duhan version 9 na top box ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos kasama installation. And then sunod kong pinakabit dito mga kawasak ay itong tire hugger na yan, which is padalwa ko na tong bili mga kawasak. Yung una kong bili kasi ay sala yung hindi siya fit, so nasira lang siya. So ito fit na to, nagkakahalaga lang to ng 250 pesos ata, or kulang-kulang 300 pesos. Sa Shopee ko na binili mga kawasak, so 350 kasama na yung shipping fee. Tapos sunod ko dyan na in-upgrade mga kawasak, ay wait lang, ito kasi sabay, itong tire hugger tsaka yung cover ng ating shock dito sa hulihan. Ay bakit naglagay pa ako nito mga kawasak? Kasi nga nahihirapan akong maglinis ng shock, paikot-ikot pa. So pag itong nilagay ko, binabrush ko na lang yan pag nililinisan ko. 150 lang ata yun or 100 yung pang cover na yun. So sunod naman mga kawasak, hindi naman to kumbaga hindi naman to masyado kailangan, pero nasa inyo kung gusto nyong lumuho ng konti, itong ating pipe Replica Pro silent killer. Kumbaga para siyang bullet pipe mga kawasak. So matahimik lang siya sa idle, sa low RPM, sa low speed, pero pagka binira mo yan, lumalagitik talaga yan mga kawasak, no? Nga pala, itong ating ang tawag dito, parang washer na to hindi pala nagpalit niyan yung kuya ko, kaya nung dumating ako sa Pilipinas nandito na yan. So sunod naman, ito nga Replica Pro, hindi ko nasabi yung presyo. Ito ay 2,900 plus 100 ang installation. So bumili na din ako ng CNC bolts para sa ating tambucho, which is 120 pesos, at itong kabila ay ganun din, 120 pesos yan, no? Kakakabit lang nitong kabila kasi ito wala to dati, tinanggal na. So naisip kong lagyan ng tornilyo para pantay sila,
Yan, Replica Pro, napaka quality niyan mga kawasak. Ay nga pala, hindi ko pa to pinare-remap. Ang dami nagsasabi sa akin na ipare-remap ko daw tong aking motor kasi masisira. So far, may 1,000 na akong tinakbo. Wala naman akong nakikitang problema. So nasa inyo na yun mga kawasak. Ito nga pala ang ating switch ng mini driving light. Low, off, tapos high. Yung high niya, sabay yung dilaw at puti. Tapos yung low niya, purong puti lang na naka-low. Tapos ang sunod ay mga kawasak, itong cellphone holder. Syempre, kapag ka malayong pupuntahan mo, ay kailangan mo ng mapa. Pag di mo alam lalo yung daadaanan. Yan, cellphone holder, napakabisa niyan. So, paano nga pa kapag ka nasa ulanan mga kawasak? Is nilalagyan ko lang ng plastic ng yelo para hindi maulanan yung ating cellphone. Hindi siya mabasa, no? So, sunod kong pinakabit dito mga kawasak, which is ako na nagkabit, itong sticker, yung decals. O, kita nyo, black na siya ngayon mga kawasak. Yan, oh. Napakaganda, oh. Sa Shopee ko lang in-order yan mga kawasak, murang-mura lang yan. Wala pa yan 200 piso. May mga langgam, oh. Wala pa yan 200 mga kawasak yung decals na yan, which is dati ito ay kulay orange. Wala kang tatanggalin dito, bagkus ito ay ipapatong mo lang. Kita mo may orange pa dito, oh. Ipapatong mo lang yan mga kawasak, itong mga decals na itim na yan. Lahat ng orange ay nilagyan ko ng kulay itim na to. May nabibili na sa Shopee mga kawasak, so pang version 3 talaga na click yan. Kaya wala na kayong alalahanin kung sukat ba yan o hindi. Basta i-type nyo lang yung black decals ng Honda Click 125i version 3. So ito nga pala ang pinakahuli mga kawasak, footboard cover ata tawag dito eh. Mura lang din yan mga kawasak, siguro nasa 200 pesos yung ating footboard cover na yan. Napakabisa nito mga kawasak kasi imbis na i-brush mo pa to kapag katulad yan galing kang putikan or gabukan, so ito tatanggalin mo na lang, pasirita mo tubig tapos brushin mo ng konti, mga ilang minuto tuyo na din naman to mga kawasak eh. Much better kung pupunasan mo muna bago mo ibilad. So yun, ano pa ba, wala na ba ako nalimutan dito? Sa gulong, hindi pa, which is yung gulong nga pala ito mga kawasak, medyo ingat-ingat kayo sa mga high speed. Ang dumi ng loob nito, oh. Ngayon ko lang napansin. Medyo madulas siya sa sa basa. Tsaka sa mga buha-buhangin. So doble ingat na lang kayo, no. Hindi ko naman i-recommend na mag-upgrade kayo, pero doble ingat na lang. Ako hindi pa ako nag-upgrade kasi nga okay pa naman. So hindi naman ako lagi mabilis magpatakbo kapag alam kong ang kalasada ay masama. Yung hulihang gulong ganun pa din. Di pa din ako nagpapalit. O, di ba? Ang pogi na ating click, oh. Kaya lang mga kawasak, basic upgrade sa ating click. So, sa makina, wala naman akong ginagalaw, kundi yung sa panggilid ko. Pinaltan ko lang ng bola mga kawasak kasi nga nung pagbukas niya, ang laki na nung kanto do sa bola ko. Kaya pinapaltan ko na. Nawala yung dragging niya after nun. So, yan lang yung overall na upgrade ko sa aking motor na mga basic. Basic lang yung kasi nga, panlabas lang eh. Kasi yung makina niyan, yung mga panggilid, hindi ko naman na i-upgrade kasi nga maganda na yon. Okay na naman sa akin, di ka naman kailangan ng talagang malakas na motor. Kaya lang mga kawasak, sana may natutunan kayo at nagka-idea kayo kung anong i-upgrade nyo sa inyong mga motorsiklo na Honda Click 125i version 3. Yan pong itsura ng aking pinag-upgrade. Diba ang ganda, oh. Nakaka-proud lang na nagkaroon na ako ng sarili kong motor. Kasi ng mga college life ko, high school life, nangangarap lang ako magkaroon na sa akin eh. Yung bago, yung sa akin talaga nakapangalan. So lang mga kawasak, sana naman nagka-idea kayo. And yun lang. Ride safe always and peace.